Hello, kamusta tayong lahat? Matagal na ako hindi nag-upload, mga more than a week kasi nabinat ako. Hindi ko sinasabi sa nanay ko rin nabinat ako. Pero nabinat ako dahil nga, di ba, yung nagkaroon ako ng laparoscopy, cholecystectomy. So, yung tinanggal yung gallbladder ko. So, last time nabanggit ko na, di ba? So, 4 na butas yung ginawa sa akin. Dito. Kaya kung ayaw niyo mabutasan, ng katawan, no? Huwag kayong kakain ng puro mga prito. Kumain din kayo ng meat, meat. Kumain din kayo ng gulay, ha? Kakain kayo ng green leafy vegetables. Hindi kasi ako mahilig sa green leafy vegetables, eh. Gusto ko lang puro mga meat, ganun, prito. Ayoko ng kailangan yung may mga soup, gano'n. Hindi ako mahilig eh. Gusto ko lang mga prito. So, ang diet ko, kaya ako nagkaroon ng bato sa abdo, is yung puro mga fried foods, oily foods, greasy foods. At saka yung cheese, no? Or pizza, gano'n. Huwag na kayong kumain ng cheese. Sabi kasi yung dermatologist ko dati, nagsabi na siya sa akin, huwag ka nang kumain ng cheese. Alam mo na ang lasa ng cheese, alam mo na ang lasa ng pizza, huwag ka nang kumain. Matigas ang ulo ko. So yun, nag-build up yung cholesterol, tsaka yung bilirubin. Bilurin ba tawag doon? Basta yun, sa gallbladder ka na mo, nagkaroon isang bato na 1.53 centimeters yung laki. Isa lang ang nakuha. Kaya pinatanggal ko na kasi akala ko meron lang akong nisikmura lang ako. Pero yung sakit ay tumatagos nandito na sa likod. Ganun pala yun. Yun ang sign. At nagpa-ER ako mag-isa, diba? Nagpunta ako sa ER mag-isa. Sabi ng resident doctor sa ER, yun nga daw. Kaya, nung nagpa-laboratory test ako, tsaka ultrasound, nakita yun. So, after 2 weeks, pinatanggal ko na kasi medyo masakit, no? Hindi ko kaya yung sakit, lalagnatin ka or magkakasinat ka. Kaya pinatanggal ko na. Kasi nga matakaw ako. So ngayon hindi na pwede yung ganon. Puro mga lang kinakain ko. Noodles. Fish. Yan. Magiging pescatarian na ako, ha? Meat pa rin, pero fish naman, no? Magugulay din, paminsan-minsan. Kain ng repolyo, patatas, gano'n. Yun ang gusto kong kain na gulay. Sa Old Testament, kay Almighty Father, ang pinapa-offer niya sa mga pinapa-burn niya na offering ay yung mga laman loob at yung mga fats. No? Kasi, ngayon alam natin ang dahilan. Ayaw ni Almighty Father na magkasakit tayo. Kaya, pinapa-burn niya yung fats tsaka yung mga laman loob ng mga animals, yung mga ino-offer sa kanya, pinapa-burn niya. Tapos yung mga laman na pinakain ngayon ng mga high priest. So ngayon alam natin na gusto ni Almighty Father, healthy tayo. Pero matigas ang ulo natin. Pero nung dumating si Jesus Christ, pwede na natin kainin kahit na ano. Kasi si Jesus Christ, yung Savior, Redeemer natin, hindi na tayo mapapahamak dahil meron ng tagapagligtas tayo. At yun ay si Jesus Christ. So, last time, no? Binasa natin yung Luke chapter 4. Yung Luke chapter 4, recap natin. Si Jesus, he was tested or tempted by the devil. So, si Jesus Christ, tinempt siya ng devil. Pero napagwagay niya yung mga temptation na yon, kahit 40 days and 40 nights siyang hindi kumain.
So tayo, wala tayong dahilan para hindi natin mapagwagain ang mga temptations and trials and sufferings dahil si Jesus na pagwagain niya yun. At dito sa Luke chapter 4, sinabi niya na siya ang anointed by God. Cliname niya or sinabi niya na siya ang appointed or anointed by our Almighty Father. Kaya dito sa mababasa natin sa Isaiah chapter 61 verse 1 and 2, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. Siya yung magpaproclaim ng good news sa atin para tayo magkaroon ng freedom. So malaya na tayo. Si Jesus Christ ang nagpalaya sa atin. At in-acknowledge niya, inamin niya yon dito nung binasa niya yung scroll ng Isaiah chapter 61 verse 1 and 2. Kaya yung mga nagsasabi dyan na si Jesus Christ ay isang prophet lang, hindi siya prophet. Kundi siya ay ang ating Diyos. Jesus Christ. Si Almighty Father, Diyos natin. Si Jesus Christ, Diyos natin. At ang Holy Spirit, Diyos din natin dahil galing sila kay Almighty Father. Si Jesus Christ, nasa Kanya lahat ng power and authority. Binigyan na ni Almighty Father sa Kanya, kaya si Jesus Christ na ang magja-judge ng mundo sa last day. Sa ngayon, hindi tayo ginajudge ni Jesus Christ kasi may oras pa tayo. At dito makikita rin natin na nagtatanggal si Jesus Christ ng mga demon-possessed. Nagtatanggal siya ng mga devil sa loob ng tao dahil may mga devil or demons na naninirahan sa tao. Hanggang ngayon, meron pa rin mga devils or demons na naninirahan sa tao. At kung hindi naniniwala kay Jesus Christ, at hindi sinusunod ang utos ni Jesus Christ at ni Almighty Father, ang mga tao na yun ay demon-possessed. Hindi lang alam ng mga tao na yun na sila ay demon-possessed. Pero yung devil, alam nila si Jesus Christ. Kilala nila si Jesus Christ, kilala nila si Almighty Father. Ang mga devil. Pero yung tao mismo, binubulag siya ng demonyo, ng satanas. Kaya hindi alam ng tao yun. Binubulag. So may mga tao ngayon na binubulag pa rin ni satanas at inililigaw ng landas. So makikita rin natin dito na yung devil, kabisado niya ang Bible. Dito sa Luke chapter 4, kabisado niya kasi nag-quote siya ng Bible verse. Hindi lahat ng mga tao na nag-quote ng Bible verse ay kay Almighty Father at kay Jesus Christ. At paano natin malalaman kung kay Almighty Father, kay Jesus Christ, ang mga tao? Makikita natin yon sa pamamagitan ng kanilang mga fruits or sa kanilang mga gawa na nakalagay din dito sa Bible. Fruits of the Holy Spirit. Alam na natin, di ba? Kabisado na natin yon. Fruits of the Holy Spirit. So ngayon, basahin natin yung Luke chapter 5. Makikita natin dito na yung Matthew, Mark, Luke, and John. Iba-iba sila ng laman, pero nagko-corroborate sila. Kahit iba-iba sila ng laman, pero kung ihihilera mo sila, magkakadugtong silang lahat. Yung Matthew, Mark, Luke, John. Kaya, 4 sila na gospel writers, inalaw ni Almighty Father yun para ipakita sa tao na totoo si Jesus Christ. 4 na tao na ang nagsulat. At yung mga sulat nila, may mga testimony ng mga tao na pinagaling at nakakita kay Jesus Christ, nakakita ng mga miracles at nakita si Jesus Christ na umakyat ng langit. Kaya importante yung Matthew, Mark, Luke, and John na book. So,
iba-iba sila ng source, okay? So si John, yung source niya, yung sarili niya, kasi first-hand experience niya yon. Si Matthew, first-hand experience niya rin yung ano yung mga nakikita niya. Yun ang sinulat niya. Si Mark, siya yung tagasulat ni Peter. Kakilala niya si Peter. So, yung mga sinasabi ni Peter, kinukwento niya, no? Ni Mark, or ni John Mark. At ito naman si Luke, nag-research naman siya. At yung na-research niya ay kapareho ng mga nasa Matthew, Mark, and John. So, totoo ang Bible. Totoo si Jesus Christ. Kaya dapat tayo magkaroon ng faith kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Dahil totoo ang mga nakasulat sa Bible. 4 na tao, magkakaibang tao na ang nagsulat. So dito sa Luke chapter 5, basahin natin. One day as Jesus was standing at the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. Noon pa lang, uhaw na yung mga tao sa salita ng Diyos. Nakikinig sila, nakikinig sila kay Jesus Christ. Kung anong sasabihin ni Jesus Christ. Pinagkakaguluhan nila si Jesus Christ. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. So nakita ni Jesus Christ, no, sa gilid ng tubigan, yung 2 boat na naiwan ng mga mangingisda na naghuhugas ng kanilang mga net. Di ba ngayon, hanggang ngayon, may mga nets pa rin, yung mga fishermen, di ba? So noon, may nets na rin. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. So, nakita niya yung boat, sumakay si Jesus sa isa sa mga boat, tapos dun sa boat ni Simon, sumakay si Jesus Christ. Tapos sinabi niya kay Simon na yung boat, iusog dyan ng konti sa may tubigan. No? Kasi nga, yung boat, nandun na sa land. So, ilagay muna ng konti sa may tubigan. Sabi ni Jesus Christ, i-ask him to put out a little from the shore. And then he sat down and taught the people from the boat. Tapos, naupo ngayon si Jesus Christ at tinuruan niya yung mga tao nung nakaupo si Jesus Christ dun sa boat. So, itong binabasa natin ay wala sa Matthew, wala sa Mark, at wala sa John. So, nakikita lang natin ito sa Luke, itong binabasa natin. Na-research ito ni Luke. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." So, dalhin mo sa malalim na bandang tubig yung boat. Tapos, iladlad mo yung net para manghuli ng isda. Sabi ni Simon, Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." Sabi ni Simon, "Master, matagal na kami nagtatrabaho ng buong gabi na kami nagtatrabaho. Pero wala kaming nakuhuli. Pero dahil sa sinasabi mo, ibabagsak ko yung net." Ang daming sinasabi ni Simon or ni Peter na marami siyang mga masalita si Simon, hindi na lang niya ininadlad yung net agad, kundi nagsalita pa siya, mahaba ng trabaho namin, magdamag na kaming naghuhuli ng isda ng gabi, pero wala namang na kaming nakuhuli. Pero dahil sa sinabi mo, sige, gagawin ko. No? Nagre-reason out pa si Simon, pero ginawa naman din niya na yung pinag-uutos sa kanya ni Jesus Christ. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Nung ginawa yun ni Simon, nakahuli sila ng napakadaming isda na pati yung net nasisira. So, they signaled their partners in the other boat to come and help them. So, sa kabilang boat naman, tinawag niya yung mga kasama niya para tulungan sila. And they came and filled both boats so full that they began to sink.
So, tinawag niya isang boat kasi dalawang boat yun, di ba? Tinawag niya yung isang boat, pati mga kasama niya, partner niya yon na pag may mga nahuhuling isda, para kung madami silang mahuli, dalawang boat ang dala na. So, tinawag niya isang boat. At muntik na silang masira yung boat kasi unti-unti nang lumulubog yung boat dahil napuno na ng isda. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." So sabi ni Simon kay Jesus Christ, lumapit siya kay Jesus Christ, lumuhod siya. "Lumayo po kayo sa akin kasi ako isang makasalanan." Kasi nga, nag-doubt si Simon dahil una ayaw pa niyang iladlad yung net dahil nag-reason out pa siya na maghapon na silang naghuhuli ng isda, buong gabi na sila naghuhuli ng isda pero wala naman sila nahuli. Kaya sinabi ni Simon Peter na lumayo po kayo sa akin kasi makasalanan ako. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken, and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. So kapartner ni Simon yung si James and John, yung anak ni Zebedee. No? So yun yung isang boat. Sa ibang Matthew, Mark, and John, ang ginawa lang ni Jesus Christ ay tinawag niya lang yung mga tao. Walang dialogue na nangyayari. Pero dito sa book or sa Gospel of Luke, may dialogue na nangyari o may usapan na nangyayari. So, hindi lang basta ni Jesus Christ tinawag yung mga apostles niya dun sa ibang mga book kasi tinawag lang niya, di ba? At sumunod na agad. Dito naman, makikita natin na may nangyari na usapan si Simon pati si Jesus Christ. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid, from now on you will fish for people." Huwag ka matakot dahil simula ngayon, sabi ni Jesus Christ, ikaw ay mangingisda na ng mga tao. Mga tao ka na ang huhulihin mo. Ibig sabihin, sa mga tao ka na mag-share ng gospel, ng word of God para maidala sila kay Almighty Father. Naintindihan nyo? Para mag-evangelize. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Hindi na siya magiging fisherman, kundi mag-evangelize na siya. Mag-share na siya ng Word of God. Simula nung oras na yon. So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Kasama niya si James tsaka si John. Sinunod nila si Jesus Christ. While Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. So si Jesus Christ naman ngayon, nasa town sila, may tao na nakita sila, kasama nila, na punong-puno ng ketong. Dito sa Bible nakalagay leprosy, pero ang Tagalog ng leprosy is ketong. Pero hindi natin alam, no, kung anong klaseng skin disease meron ang taong ito na naapektuhan siya. Pero for sure, malala. When he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, "Lord, if you are willing, you can make me clean." So, nung makita niya si Jesus Christ, nung may taong may leprosy, nagpatihulog siya sa lupa at nagmakaawa, "Lord, kung gusto mo, may heal mo ko, mag-clean mo ko, yung katawan ko mag-clean mo, kung gusto mo, kung willing ka." Dahil si Jesus, maawain siya. Hindi siya nang didire. Okay? Hindi ganun si Jesus Christ. Hindi siya nandidire. King of Kings, Lord of Lords. Jesus our God. Hindi siya nandidire. So tayo, wala tayong dahilan para mangdire.
sa kapwa-tao natin. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing. He said, be clean. And immediately the leprosy left him. Immediately the leprosy left him. Gumaling agad-agad. Nung sinabi ni Jesus na I am willing, be clean, maging malinis ka. So kitang-kita no, na nung sinabi agad ni Jesus Christ, be clean. I am willing for you to be clean. So, naging malinis ang skin nung taong may sakit sa balat. Naging maayos yung balat niya agad-agad. Then, Jesus ordered him, don't tell anyone, but go, show yourself to the priest, and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them. So, sinabi sa kanya ni Jesus Christ, na wag mong sasabihin sa mga tao to. No? Ang gagawin mo, ipakita mo yung sarili mo sa mga priests. At mag-offer ka ng sacrifice na inutos ni Almighty Father kay Moses na i-implement that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them. Para pagpapatunay, kaya magpasalamat ka. Ganon ang gustong sabihin ni Jesus Christ. Magpasalamat ka, mag-offer ka ng sacrifice, magpasalamat ka kay Almighty Father. At wag mong sasabihin sa ibang tao. Hindi si Jesus Christ wag mong sasabihin sa ibang tao para sabihin sa ibang tao. No? Hindi ganon si Jesus Christ, hindi siya nagmamind games. Kundi, seryoso siya na wag sabihin sa ibang mga tao. Dahil alam ni Jesus Christ, pag nalaman ng mga tao na nagpapagaling siya na may sakit, dudumugin siya ng tao. Pero ang real reason naman ni Jesus Christ kung bakit siya pinadala dito ni Almighty Father ay para for permanent solution, ang hindi temporary. Kasi yung pagpapagaling lang ng mga tao dito sa ni Jesus Christ sa New Testament, temporary lang yon, okay? Kasi up to now may buhay ba na pinagaling si Jesus Christ na may sakit? So wala na rin. Dahil ang tao talaga hanggang 120 years lang ang maximum age na ma-attain natin dito sa mundo. Kung willing pa si Almighty Father noon. Pero sometimes, 'di ba, hindi na tayo maabot ng 120 years. Kaya hindi pinapasabi ni Jesus Christ. Dahil ang real reason ay yung permanent na solusyon. Yun ay para mapunta tayo sa bahay natin. Makuha natin ang ating inheritance. Yun ang dahilan ni Jesus Christ kung bakit siya pinababa dito ni Almighty Father. Yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. So, kumalat gayon yung balita na nagpapagaling si Jesus Christ ng mga taong may sakit. At yung mga tao naman na yun, dahil maawain si Jesus Christ, mahal niya ang mga tao, pinapagaling ni Jesus Christ. Pero, lagi si Jesus Christ nagpupunta sa mga lugar na mag-isa lang siya para manalangin. Si Jesus Christ, God na siya. Anak siya ni Almighty Father, pero nananalangin pa rin siya nung naging tao siya. So tayo, dapat lagi rin tayong magpe-pray. No? Kailangan nating mag-pray ng hindi kailangan mag-isa ka eh. Kasi yung relationship natin kay Almighty Father, personal yon. Hindi yun by group na by group tayo, lalapit tayo kay Almighty Father, kay Jesus. Hindi, personal yun. Kaya yung prayers natin, dapat personal din. So si Jesus Christ, yung prayer niya kay Almighty Father, personal to. So tayo, gagayahin din natin si Jesus Christ. Personal din ang paglalapit natin kay Almighty Father.
Dahil tayo, iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan sa buhay, iba-ibang mga experiences, iba-ibang mga trials and sufferings ang pinagdadaanan natin. Kaya iba-iba rin yung pinagpe-pray natin. Iba't iba rin tayo ang pagkatao natin, di ba? Kaya isa-isa tayo lalapit kay Almighty Father. Hindi tayo by group. Although pag uusap tayo or magko-congregate tayo, pag-uusapan natin about kay Jesus Christ, magbabasa tayo ng Bible, pwede sama-sama tayo. Pero yung tungkol sa pagpe-pray, ay nagpe-pray na siya, pasama na ako sa pray na yun. Hindi. Dapat ikaw mismo, no, sa sarili mo. And at the same time, pwede ka magpa-pray sa ibang tao. Pero yung sasabihin mo na, ay hindi ako kasali sa pray, hindi ako personally sasali sa pray, kundi ipapapray ko na lang ito, magbabayad na lang ako ng tao. Hindi ganon. Mali yun. Dapat tayo mismo maninikluhod kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kasi may mga tao, no, na nagbibigay ng pera para magpapapray, no? Ayaw ni Almighty Father na lalapit ka kay Jesus Christ, magbabayad ka ng tao, magpapapray ka. Pagpe-pray lang, hindi mo pa magawang lumapit kay Almighty Father, paano na yung Almighty Father ibibigay sa'yo mga kailangan mo? Paano kanya palalakasin? Kaya kailangan tayo mismo meron tayong initiative para kasi tatay natin si Almighty Father. Tatay natin siya. Kaya hindi tayo dapat magbabayad ng tao para magpapapray. At bakit may kabayaran? Walang kabayaran dahil si Jesus Christ at si Almighty Father, hindi sila nababayaran. Dahil nagbayad ka, ito nagbayad ako, nagbigay ko ng tithes and offering, may ibibigay na sa akin ang mga pangangailangan ko. Nagbigay ako sa mga mahihirap, so ang pangangailangan ko may ibibigay na rin. Hindi ganon. Dapat pag magpe-pray tayo with faith at dapat laging galing sa puso natin. Nakikita ni Almighty Father yung puso natin. Dapat inatrato natin siya bilang isang tatay natin dahil siya ang tunay na tatay natin. Dapat may respeto tayo. Kasi kung nagpapabayad ka, may respeto ka ba nun? Ha? Tatay mo, no? Tapos, hindi, bayaran ko to para lalapit siya sa tatay ko, babayaran ko to. So, hindi tatay ang turing mo kay Almighty Father. Kasi bakit ka magbabayad ng tao para magpapapray sa'yo? Hindi mo tatay si Almighty Father kung gano'n ang ginagawa mo. One day, Jesus was teaching, and the Pharisees and teachers of the law were sitting there. They had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. So, yung mga sick people, pinapagaling ni Jesus Christ. So, habang kahit nagtuturo si Jesus Christ, nandun yung mga teachers of the law, yung mga scribes, no? Pharisees, nakaupo doon, nakikinig din sa kanya. Galing sa kung saang-saang lugar, gaya ng village of Galilee, Judea, and Jerusalem. Nakikinig sila kay Jesus Christ. Curious yung mga tao kung ano ang sasabihin ni Jesus Christ at kung paano siya nagpapagaling. Curious yung mga tao. Some men came carrying a paralyzed man on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. So may mga lalaki naman na may dala-dala sila, no, na isang paralyzed person na nakahiga sa isang banig or sa isang kahoy na diretsyo. Gusto nilang ipasok sa bahay yon para ipakita siya kay Jesus Christ, para pagalingin siya ni Jesus Christ, yung taong paralyzed, hindi makagalaw. When they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd right in front of Jesus. So, hindi sila makalapit kay Jesus Christ dahil punong-puno ng tao. Gusto nilang mapagaling yung taong kasama nila na nakahiga sa isang banig or mat. Kaya ang ginawa nila, binutas nila yung bubong ng mga lalaki para
ibaba yung taong may sakit o yung taong nakahiga sa mat, di ba? Halimbawa, ito yung bubong. Binutas nila yung bubong. Tapos ibinaba nila doon yung taong may sakit na hindi makagalaw, yung paralyzed. Para nang sa ganon, sa gitna mismo bumaba, sa harap mismo ni Jesus Christ. Makita ni Jesus Christ. When Jesus saw their faith, He said, "Friend, your sins are forgiven." Nung makita ni Jesus Christ yung pananampalataya ng mga taong nagbutas ng bubong para maibaba yung paralyzed person, nakita ni Jesus Christ yung pananampalataya, natuwa si Jesus Christ. Sinabi niya doon sa paralyzed person, friend, kaibigan. Napatawad na ang iyong mga kasalanan. So si Jesus Christ, nagpapatawad siya ng mga kasalanan. Tayo, pwede rin tayong patawarin ni Jesus Christ sa ating mga kasalanan. Diyos lang ang nagpapatawad ng mga kasalanan. So si Almighty Father, nagpapatawad ng kasalanan. Si Jesus Christ, Diyos din siya kasi nagpapatawad din siya ng mga kasalanan ng tao. Kaya gusto kong i-reiterate kasi may mga tao na ayaw nila kay Jesus Christ or gusto man nila si Jesus Christ pero hindi sila naniniwala na Diyos si Jesus Christ. Ito ang proof na Diyos si Jesus Christ. Nagpapatawad siya ng kasalanan ng mga tao. Maraming proof sa Bible, hindi lang makita ng ibang mga tao. Pero nakikita natin. Dahil nagbabasa tayo ng Bible, kaya ini-encourage ko rin kayo na magbasa ng Bible para makita din natin. Kasi maraming mga tao, madaming katanungan. Ang dami nilang tanong na nakukuha lang nila yung sagot sa kung sino-sino lang. Importante, makita natin ang kasagutan nandito sa Bible. Kaya magbabasa tayo ng Bible. At hingin natin ang guidance ng Holy Spirit. Sasabihin natin sa tatay natin, Almighty Father, gusto kong makilala ka. Gusto kong makilala si Jesus Christ. Tulungan mo ko, Almighty Father. Ipakita mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Gusto kong makilala ka. Bigyan mo ko ng knowledge, Almighty Father, and wisdom para maintindihan ang Bible. Ibibigay sa atin ni Jesus Christ yun, tsaka ni Almighty Father. Kung talagang gusto natin at nakikita ni Almighty Father na gusto mo siyang makilala, ipapadala ni Almighty Father ang kanyang Holy Spirit. Hindi nagbabago si Almighty Father. Simula noon hanggang ngayon, mahal niya tayo. The Pharisees and the teachers of the law began thinking to themselves, "Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?" Sabi ng mga Pharisees, tsaka ng mga teachers or scribes, nag-isip sila, sino tong lalaki na to na nagsasalita ng blasphemy? O sino tong taong to na nagsasalita ng mga bagay na against kay God? Only God can forgive sins, sabi ng mga Pharisees. Sa isip-isip lang nila, no? Pero si Jesus, alam ni Jesus Christ ang isip ng mga tao. Jesus knew what they were thinking and asked, "Why are you thinking these things in your hearts? Which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk?" Ano bang mas mabilis na sabihin? Pinatawad na yung kasalanan o tumayo ka at maglakad ka? Anong mas madali ba doon? Sabi ni Jesus Christ, kasi alam ni Jesus Christ ang iniisip ng mga Pharisees at saka ng mga scribes. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Sinabi ni Jesus Christ na meron siyang authority to forgive sins.
Binigyan siya ng authority ni Almighty Father, kaya nagpapatawad si Jesus Christ ng kasalanan ng tao. So he said to the paralyzed man, I tell you, get up, take your mat, and go home. Kaya si Jesus Christ, Diyos siya, dahil may authority siya para patawarin tayo sa mga kasalanan natin. Kaya dapat tayo magpasalamat kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father. Sa Old Testament, nakikita natin na nandun si Jesus Christ, pero nasa background lang si Jesus Christ sa Old Testament. Si Almighty Father ang nakikipag-usap sa mga tao. Pero dito sa New Testament, makikita natin na katulong na ni Almighty Father si Jesus Christ para sa atin na madala tayo sa kaharian ni Almighty Father. Dati katulong ni kasama ni Almighty Father si Jesus Christ nung ginawa tayo, katulong na ni Almighty Father si Jesus Christ. Pero hindi nasa background lang si Jesus Christ. Hindi pa niya time para magpakita sa mga tao. Pero dito sa New Testament, time na ni Jesus Christ para magpakita sa mga tao, at dalawa sila, si Almighty Father at si Jesus Christ, na tulong-tulong para mailigtas tayo, para patawarin tayo sa mga kasalanan natin through the power of the Holy Spirit. So, inutusan niya yung paralyzed man, na gumaling na, di ba? I tell you to get up, take your mat, and go home. So, umuwi na yung taong paralyzed. Hindi na siya paralyzed, magaling na siya. Immediately, he stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God. Nagpapasalamat siya kay Almighty Father dahil magaling na siya, at kinuha na niya yung kanyang higaan. No? Inuwi na niya. Everyone was amazed and gave praise to God. Lahat ng tao nagulat at natuwa at nagpapasalamat kay Almighty Father sa nakita nilang milagro. They were filled with awe and said, "We have seen remarkable things today." Tuwang-tuwa yung mga tao noon time na yun. Dito tayo sa verse 27, no? After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. So itong si Levi, no? Siya rin si Matthew, di ba? So si Levi, siya rin si Matthew. Laging nababanggit yung mga tax collectors, no? Nakita niya si Levi nakaupo sa kanyang tax booth. Sabi ni Jesus Christ, "Follow me." Jesus said to him, and Levi got up, left everything, and followed him. Then Levi held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with them. Madaming mga tax collectors ang nagpunta sa banquet na ginanap para kay Jesus Christ. Sinelebrate, no? Na ni Levi at saka ng mga tax collectors si Jesus Christ. So, sama-sama silang kumakain. But the Pharisees and the teachers of the law who belonged to their sect complained to his disciples, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Yung mga Pharisees at saka yung mga teachers of the law or scribes. So, yung mga teachers of the law, mga lawyers, mga attorney to, na mga alam nila yung batas na ibinigay ni Almighty Father kay Moses.
Sabi ng mga Pharisees tsaka ng mga scribes, bakit kayo nakikikain or kasama niyong kumain? Yung mga tax collectors tsaka yung mga taong mga makakasalanan. So kasi yung time na yun, yung mga tax collectors considered as makasalanan kasi nga konti lang yung tax tapos dinadagdagan nila para nanloloko sila ng tax. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa ng mga tao, di ba? Ng mga tax collector. Hanggang ngayon. Ganun pa rin. Kaya tinatanong ng mga Pharisees tsaka ng mga scribes, bakit sa mga makakasalanan ng kasama nyo tsaka mga tax collector? Eh mukhang pera yung mga tax collector. Hindi lang nakalagay na mukhang pera, no? Pero yun ang sinasabi dito na yung mga tax collectors mahilig sa pera. Kaya lagi nababanggit dito pag sinasabing makasalanan, kasali yung mga tax collectors. Jesus answered them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." So, sinabi ngayon ni Jesus Christ, hindi naman dun sa malusog ang kailangan ng doktor, kundi yung mga taong may sakit. Dumating ako dito, hindi para sa mga taong malilinis o maayos ang gawa. Dumating ako dito para sa mga makasalanan, para humingi sila ng kapatawaran. Kaya, huwag tayo magsasabi na makasalanan na tao yan. Ginajudge natin yung tao na makasalanan yan eh. Ganyan ang ginawa niyan eh. Mukhang pera yan eh. Tapos ngayon, nagpipreach siya ng Word of God. Tapos ngayon, nag-share siya ng gospel. Tapos ngayon, ano yan eh, nakapatay ng tao yan eh. Tapos ngayon, ganyan ang ginagawa niya. Ang sabi dito ni Jesus Christ, hindi naman siya sa healthy nagpunta para pumunta rito sa lupa. Hindi para tawagin ng mga taong malilinis, kundi para sa mga taong makasalanan na para humingi sila ng kapatawaran. Gaya nga ng nabanggit ko dati, yung teacher ko dati sa religion. Ay, yung mga, mga Christian na yan, mga makakasalanan yan eh, mga yan, sabi. Kaya, inulit ko lang, no? Nabanggit ko na dati. Kaya sabi ko dun sa classroom, hindi ko alam kung malakas siguro ang boses ko. Di ba kaya nga bumaba dito si Jesus Christ para sa mga taong makasalanan, hindi naman para sa mga taong malilinis. Hindi na kasi nakatawang teacher ko sa religion. Kilala ko pa yung name nun ng teacher ko sa religion. Kaya si Jesus Christ nandito para sa atin. Aaminin natin na makasalanan tayong lahat. Kasi wala namang taong righteous eh. Wala ni isa man. Kahit sabihin mo na reliyoso ka o diretso ka maglakad sa tamang landas ka, may pagkakataon na napapalihis tayo ng landas, may pagkakataon na nakakaisip tayo ng masama, may mga events sa buhay natin na nakakasalita tayo ng masama. At yung mga bagay na ihihingi agad natin ng tawad kay Almighty Father. Kaya kahit isa man sa atin, walang malinis. Kahit sino mang tao, walang malinis ang nabuhay lang sa mundo na to na malinis na hindi nagkasala, si Jesus Christ. Yung iba, ay mga taong namatay na sinasabi nyo na naging santo, nagkasala din yun. Kaya hindi natin sila dapat sambahin. Ang sasambahin natin yung taong hindi nagkasala. Yung Diyos natin. Yung nagpapagaling ng may sakit. Yung nagbibigay ng kapatawaran, nagpapatawad ng kasalanan. Sino ba nagpapatawad ng kasalanan? Si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father. Yun lang. Meron mga tao na self-proclaimed
Son of God, no? Merong mga tao na may denomination. Recently ko lang nabasa, last week lang, self-proclaimed siya, hindi ko naman self-proclaimed pala siya na anak ng Diyos. Sinasabi niya na siya ang anak ng Diyos, kaya dapat siyang paglingkuran. Hindi ganon si Jesus Christ. Kung ganon ang leader, no, ng inyong sect, ng kanyang denomination, na gusto niyo dapat paglilingkuran niyo yung leader niyo, hindi ganon. Dahil hindi ganon si Jesus Christ. Si Jesus Christ bumaba dito sa lupa at siya ang naglingkod para sa atin. Siya ang example natin para paglingkuran natin ang kapwa-tao natin, para mahalin natin ang kapwa-tao natin. Si Jesus Christ mismo ang Diyos natin. Kaya kung may tao tayo nakikita na dapat siya, na paglingkuran siya, na ibigay lahat sa kanya ng luho niya, kailangan niya ng kung ano-ano ng bagay, i-offer lahat sa kanya, ang inyong tithes and offering, hindi yun kay Jesus Christ. Dahil hindi ganon si Jesus Christ. Kaya magbabasa tayo ng Bible para hindi tayo maligaw ng landas. Verse 33, they said to him, John's disciples often fast and pray, and so did the disciples of the Pharisees, but yours go on eating and drinking. So pinulaanan nila, no? Si Jesus. Yung mga disciple ni John, lagi nagfa-fast, tsaka nagpe-pray, pati si John mismo. Pati yung mga disciples ng mga Pharisees, ganun din ang ginagawa. Pero kayo, sabi ng mga tao, kina-question siya. Pero kayo, yung mga tauhan mo, yung mga disciples mo, anong ginagawa? Kumakain lang at umiinom. Anong sagot ni Jesus Christ? Verse 34. Can you make the friends of the bridegroom fast while he is with them? But the time will come when the bridegroom will be taken from them. In those days, they will fast. So, hindi naiintindihan to ng mga Pharisees itong verse 34. Or yung mga nag-question sa kanya. Hindi magfa-fast si Jesus Christ, tsaka yung mga tauhan niya, kasi kasama nila si Jesus Christ. Itong ibig sabihin nito. Pero pag wala na si Jesus Christ, magfa-fast na yung mga tao at magpe-pray. Kasi tayo ang bride, no? Tayo, the church. Ang church, tao yon, group of people yon, mga Christians yon, followers of Christ. Yun ang church. Tayo ang bride. At ang bridegroom, si Jesus Christ. Yung iba twisted. Bakit magiging bridegroom si Jesus tapos ang buong church ang kanyang bride? Twisted ang isip ng tao. Hindi nila naiintindihan kasi maikli lang ang utak nila, hindi nila naiintindihan ang mga bagay. So, kaya tayo ang tinatawag na bride. Alam niyo ba, no? Nanonood ba kayo ng Korean novela? Di ba may mga babae na mahirap, kunyari, babae mahirap siya. Tapos may example lang, no, may nakilala siya na Korean novela to, may nakilala siya na mayaman na lalaki, tapos kaya gumanda yung buhay nung babaeng mahirap dahil nakapag-asawa siya ng mayaman na lalaki at dinala siya sa kanyang mansyon. Ganon din tayo, gaganda ang buhay natin dahil kay Jesus Christ, dahil tayo ang bride. Yun ang pinaka-example na madaling maintindihan ng tao, no? Kasi ganun usually yung istorya ng Korean novela kahit sa mga kung saan-saan, no? Na yumaman yung babae dahil nagpakasal sa isang lalaki na mayaman, or mayaman na babae nagpakasal sa mahirap, yumaman yung lalaki. Ngayon, tayo rin, yayaman din tayo, spiritually, makukuha natin ang inheritance natin dahil didikit ngayon tayo kay Jesus Christ. Siya ang ating Savior. Siya ang mag-aahon sa atin sa kasalanan. Siya ang magliligtas sa atin, si Jesus Christ. Kaya tayo ang tinatawag na bride. Kaya dito, ang bridegroom, si Jesus Christ, pag wala na ang bridegroom, sabi ni Jesus Christ,
magfa-fast na tayo. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ, magfa-fast ang mga disciples niya at ang kanyang mga apostles. Dito sa verse 36, no? He told them this parable. No one tears a piece out of a new garment to patch an old one. Otherwise, they will have torn the new garment, and the patch from the new will not match the old. And no one pours new wine into old wineskin. Otherwise, the new wine will burst the skins. The wine will run out, and the wineskins will be ruined. No. New wine must be poured into new wineskins, and no one after drinking old wine wants the new, for they say the old is better. Naintindihan natin to? Itong verse 30, 36 up to 39. So ito, kino-compare ni Jesus Christ yung Old Testament at yung New Testament, no old way. Yung old way is nung wala pa siya dito sa Old Testament. Ngayong dumating na siya, ito na yung new wine. Naintindihan ba natin? Naintindihan ba natin? So yung kaya na-preserve yung Old Testament, yung sinasabi ni Almighty Father, na-preserve yun. Tama yun, no? Yung sinasabi ni Almighty Father, yung 10 Commandments, na angkop din sa New Covenant. So, kahit magkahiwalay sila, yung Old Covenant sa New Covenant, na-preserve yun. Gaya rin nito sa sinasabi ni Jesus Christ na parable. Yung old wineskin, yung Old Testament, new wineskin, itong New Testament, parehong na-preserve. Ang pagkakaiba lang ng Old Testament is yung mapapatawad na tayo sa kasalanan natin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kasi noon kailangan mo pang mag-offering sa mga high priest. Ngayon, dahil ngayon ang high priest natin ay si Jesus Christ. At ang offering natin, yung tithes natin, tayo ang tithes, tayo ang living offering kay Jesus Christ. Na yung offer ni Jesus Christ para kay Almighty Father. Tayo yon, hindi yon pera, hindi yun hayop. Tayo ang tithes. Okay? Tayo ang offering. Kaya may mga tao na naliligaw ng landas, hindi nila naiintindihan. Kaya nga, the old is better. May mga tao na mas gusto nila yung old way. Kaya sinabi ni Jesus Christ, the old, and no one after drinking old wine wants the new wine. Ayaw tanggapin yung bagong covenant. Kasi mas gusto nila yung old covenant. Yung mga Pharisees dito, mas gusto nila yung old covenant. Kaya hindi nila matanggap yung new covenant. Kaya nga idinugtong, di ba? Dito sa verse 34, yung pagkasama ang bridegroom, magfa-fast. Hindi magfa-fast ang mga tao kasi kasama si Jesus Christ. Pero pag wala na si Jesus Christ, doon ang time na magfa-fast ang mga tao. So, sa Old Testament, ganun, di ba? Nagfa-fast ang mga tao. Naintindihan ba sinasabi ko? So, kaya nga, yung New Covenant, ito yung new wineskin. Para ma-preserve yung hindi pwedeng paghaluin. Okay? Hindi pwedeng magpaghaluin kasi magkakagulo, masisira ang covenant. Kaya kailangan nakahiwala yung old wineskin sa new wineskin, nakahiwala yung new wine sa old wine kasi para ma-preserve. So, kaya nga preserve, di ba? Yung old covenant, naka-preserve, binabalikan natin ng old covenant dahil nandun yung mga sinasabi ni Almighty Father, sinasabi niya sa mga prophets nandun. At itong new covenant, itong New Testament, ang binabasa din natin dahil nandito si Jesus Christ at yung bagong covenant natin kay Almighty Father na preserve.
Kaya dapat babasahin din natin yung Old Testament. Dahil yung fulfillment ng Old Testament ay nandito sa, ang fulfillment ng Old Testament ay nandito sa New Testament. Kaya na-preserve yung Old Testament at yung New Testament or New Covenant. So alam na natin another word for testament is covenant. So Old Covenant at New Covenant. Old Testament, New Testament. Hindi ko rin dati naiintindihan. Mahirap maintindihan itong parable na to ng verse Luke chapter 4 verse 36. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Sa awa niya sa akin, naawa sa atin lahat si Almighty Father. Hindi tayo iiwan ni Almighty Father. Tayo ang nangiiwan kay Almighty Father. Gusto niya tayong matuto, tayo ang hindi matuto dahil mas inuuna natin yung iba pang mga bagay na hindi naman importante. Ang importante sa buhay natin, si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father. Sila ang pinaka-importante dahil sila ang ating permanente na makakasama. Sila ang ating kayamanan at sila ang magbibigay sa atin ng ating inheritance para makuha natin ng ating inheritance. Para makasama sila sa tunay na bahay natin. Makasama natin yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ. Pati na yung mga taong nauna na sa atin. Hindi tayo bibigyan ni Almighty Father. Pero baka sabihin niyo, paano hindi tayo binibigyan? Nagkakasakit nga tayo. Di ba tinanggal nga yung gallbladder mo? Yung pagkakatanggal ng gallbladder ko, hindi ko sinisisi kay Almighty Father. Sarili ko. Dahil ako mismo, decision ko kumain dahil matigas ang ulo ko. At inaalaw ni Almighty Father yun. Bakit? Para mas lalong maging strong ang faith natin. Inaalaw ni Almighty Father yung mga bagay na masakit sa buhay natin. Para lalo tayong mapalapit kay Almighty Father, para lalo tayong kumapit sa Kanya. Hindi yun para tayo mapalayo. Dahil ginagawa lang ni Satanas yun, ginagawang dahilan yun ni Satanas para mapalayo tayo. Pero yun ang para kay Almighty Father, yun ang dahilan para tayo lalong lumapit sa Kanya, lalo tayong kumapit sa tatay natin. Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya dapat tayo sa kanila lang didikit. Sila lang ang pagtitiwalaan natin. Wala nang iba. At lagi tayo magbabasa ng Bible. Kung sa tingin ninyo, yung leader ninyo, iba ang tinuturo, magbasa tayo mismo ng sarili ng Bible. At hingi tayo ng guidance kay Almighty Father to the power of the Holy Spirit. Ibibigay ni Almighty Father yon para matutunan natin ang mga dapat nating matutunan. Makilala natin ang tatay natin. Tayo ba, papayag ba kayo na may tumira sa bahay ninyo na hindi kayo kilala? Ha? Papayag ba kayo ng ganon? Example, na may bahay kayo, no? Ang ganda ng bahay ninyo. Pero may patutuluyan kayo ng tao. Pero hindi ka kilala ng tao na yun, pero titira sa bahay mo. Papayag ba kayo? Si Almighty Father, hindi siya papayag. Bakit ko patitirahin ang tao na hindi naman ako kilala sa bahay ko? Kaya tayo, dapat nating makilala yung tatay natin. Makilala natin si Jesus Christ. Makilala natin kung ano ang plano nila sa atin. Dahil pamilya natin, si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Para tanggapin tayo ni Almighty Father. Para tanggapin tayo ni Jesus Christ. I-present tayo ni Jesus Christ kay Almighty Father in heaven.
Yun ang primary purpose ng buhay natin dito sa mundo, at yun ang primary purpose ni Jesus Christ kung bakit siya bumaba dito sa lupa. Alamin natin. Magbasa tayo ng Bible, pwede. Hindi lang yung basa na, nabasa ko na yan, ganyan lang. Hindi, iintindihin mo isa-isa, hihingin mo ang guidance ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ na through the power of the Holy Spirit. Dahil itong Bible, makapangyarihan to, Word of God to, buhay itong Bible. Yung strength natin, dito natin kukunin sa mga salita ni Almighty Father. Maraming salamat at huwag nating kalimutan yung faithfulness ni Almighty Father sa atin, tsaka ni Jesus Christ, yung pagmamahal nila sa atin. Hindi mawawala. Tayo, nagbabago tayo. Tao tayo. Makasalanan tayo, nagbabago tayo. Pero huwag nating kalimutan yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Dahil yun yung bagay na makakapagpalapit sa atin kay Almighty Father para makilala natin siya ng lubusan. Thank you, and God loves us so much.